Tara na tikman ang shabu-shabong pares ang laman at ang kainan, malakulungan. Ang paborito nating pares, nagbagong bihis? Usap-usapan na nga sa social media itong parisan na bukod sa may malabnaw na sabaw, halo-halo pa ang laman na mala shabu-shabu raw. Kaya naman tinawag itong pares shabu. Kung may puspos na sa FB, ano po, nakiyulis ko ano lasa, masipod yung lasa niya. Nakita naman everyday is maraming kumakain. That's why lumaan ko kami dito. Sobrang sarap niya, lalo na yung soup niya, lasang beef na beef talaga siya. Pero ang mas nagpaingay raw talaga sa kanila, itong naiba nilang tema na para kang nakakulong sa selda. Kapag kumain ka rito, hindi ka lang daw tila bilanggo. Sir, sabaw po. Gusto niyo pa? Pati ang mga staff na magsisilbi sa'yo, para rin daw mga preso. Ma, sa akong mga pamilya dala sa Cebu, kuhaan ako ninyo dire. Pati si Kapuso actress and Cebuana beauty queen, Shuvi Entrata, naintriga. Ay, grabe mga kapuso. Ang lamig-lamig dito sa Silang Cavite. Kailangan ko ata ng kapares. Buti na lang nandito si Kuya. Kuya, ano pong pangalan natin? I'm Marvin Marasigan po. Yes, si Sir Marvin po ang may-ari lang naman itong seldang to. Baka may curious lang dyan kung anong feeling ng nakukulong, di ba? Yes. Marami tuloy ang napapatanong. Bakit sa dinami-rami ng maiisip na konsepto, kulungan pa ng tao? Marami nagko-comment po na yun nga, siguro dating adik yung may-ari niyan. Dating nakulong. Para matapos na ang diskusyon, aamin na raw siya. Hindi po ako adik, hindi po ako galing kulungan. Inspired lang po. Okay, absuelto ka! Si Marvin, mahilig lang daw talagang maglagay ng pakulo sa negosyo. Tulad nitong nauna niyang kainang samgyupsalan na pinangalan sa sikat na pelikulang Train to Busan. Di ba lahat naman tayo halos mahilig sa pares. Then nag-isip ako ng anong pwedeng isama, i-combine ba? Fusion, do mahilig din ako mag-shabu-shabu. Mukhang naging bagay naman po. Malamig din kasi sa silang po, kaya mas bagay po yung sabaw. At mula raw sa pangalan ng pagkain, nakaisip siya ng isa pang gimmick. Nung una, nag-ano muna kami yung t-shirt na orange. Pero yung parang may piece sa likod, pero yung peso sign. So kaya nag-come up kami dun sa kulungan. Mas napansin po kami. Pero hindi man nakulong, si Marvin guilty rin daw sa pagiging pasaway. Nabarkada po ako. Kasi uso po nun dati yung mga computer games. Di ako napasok, nagkakating classes ako. Ang dahilan nga lang daw niya para pumasok sa eskwelahan ang makita ang dating crush niyang si M. Nung bata, lagi kaming inaasar pag naglalakad, ganun. Uy, M, andun si Maui, oh, ganun. Pero ang pagbubulakbol ni Marvin, kalaboso. Nagsusumbaw yung kapatid niyang mas bata sa kanya na siya pinapipirma. Imbis na meron parang galing notice na sa school. Mga estudyante dyan, alam ko nakaka-relate kayo dyan, pero ano nangyari, Kuya? Ayun nga po, napalayas ako sa amin. Pinatigil ng 1 taon sa pag-aaral si Marvin. At mula Imus, ipinadala siya sa Silang Cavite. Dito na raw siya nag-umpisang magtino at magpursiging makatapos. Dito ko sa nanay ko dinala. Talagang naranasan talaga niyang mabugbog na matapos lang siya sa pag-aaral. Lumalaki siya nang wala ako sa tabi niya. So niyaya ko talaga yung mister ko na siya na lang yung mag-adjust. Yung father ko po, nag-resign na sa dati niyang work na sa nagtulong na lang po kami. Para dun po sa business, pati yung mother ko po, katulong ko rin po. From pasaway, tumaasahan. At kung may isa pa nga raw siyang naging inspirasyon para magbago, yan ay walang iba, kundi ang crush niyang si M. Yun, nalungkot po ako ma'am kasi nga napalayo ako. Kailangan ko rin talagang makapagta po sa mag-aaral para someday, okay ako, pwede kita kami ulit. Nang maayos ang buhay, sumugal at this time, nagtagumpay sa negosyo si Marvin. Muli rin niyang hinanap si M at eto na nga sila ngayon, may 2 ng supling. Sobrang proud. Gusto ko po nakikita na ginagawa niya yung gusto niya, ganyan. Gusto ko po, alam niya na nakasupport lang ako lagi sa kanya. It's not too late to realize kasi naisip niya to. So, lahat po tayo ay maglayas. Joke lang. Hindi, yun yung moral ng story, mga kapuso, ha? Yun yung kinuhang inspirasyon ni Kuya Marvin. Hindi pa huli ang lahat para baguhin ang iyong buhay. Ang resulta nga ng kanyang pagbabagong buhay, eto't pinipilahan. Hindi lang dahil sa patok na lasa ha, kundi dahil murang-mura.
Pwedeng mamili ng pares shabu mula 60 hanggang 200 pesos na good for 3 na ha. May mga sahog itong lobster ball, fish tofu, squid cheese ball, tuwalya, karne ng baka at mais. May pechay at glass noodles pang kasama. Ang sabaw, mawawala ba naman? Maganda, transparent yung luto mo, di ba? Nakikita ng mga tao. Siyempre dito malinis sila kasi kitang-kita. Ang kakaiba pa rito, etong lutuan ng sabaw na para bang may pa-fountain effect pa. Mula pa raw ito sa ibang bansa at siya lang ang nag-o-offer sa Pilipinas. Ang mga sahog, ilulubog ng 2 minuto sa kumukulong sabaw. So, isa sa mga kailangan po nila bago ka magtrabaho dito, simple lang naman, makapal ang kalyo mo para hindi ka mabilis mapasok dito ba. Kahit gustong-gusto ko po siyang kainin dito mga kapuso para naman ma-experience ko sana kumain sa isang selda. Pero maulan po ngayon, pagpasensya nyo na kami. Kaya naman kami po ay papasok. Ang pares shabu, hahatulan na! Start tayo sa tuwalya daw mga kapuso. Kinakain pa lang tuwalya sa Manila. Ang sarap ko yan. Ang kapal ng noodles. Ay, hala. May cheese sa uloon. Ay, not bad for 200 pesos ha. Ang sarap, guys. Kahit mainit siya, kaya ko siyang kainin kasi ang sarap niya. Para siyang bulalo. Actually, very rich yung naging lasa niya dahil sa mais. And hindi ko alam kasi medyo iba siya sa karaniwang pares na natitikman ko. Mas malapit to mga kapuso sa shabu-shabu. Believe it or not, ako, sobrang sarap, sobrang affordable pa mga kapuso. Pwede na kayong mapreso nito kasi you stole my heart. I left my heart in Cavite. Sa buhay, minsan man tayong maligaw, may pagkakataon pa rin para sa ultimate comeback. Kaya ang payo ni Marwin? Lagi mo nang laksan yung loob mo. Lahat naman tayo gusto maging masaya. May experience yung mga ganong bagay. Siguro ano na lang po, ma'am. Lagi na lang may limitasyon sa lahat ng ginagawa kasi lahat po ng sobrang masama talaga. Pasensya na kung ang sintensya sa panunood, bigla ang pagkagutom. Kunin niyo na po ako dito mga kapuso. Bakit kasi hindi niyo binayaran yung kinain ko? Huli ang panlasa, pero hindi kulong.